One of my favorite chapters or verses in the Bible is found in Joel chapter 2. Ito po ay chapter tungkol sa restoration. Ano po ibig sabihin ng restoration? Ibabalik lahat ng nawala, ibabalik lahat ng nasira, ibabalik lahat ng ninakaw, ng higit pa sa nawala. And this is a very promising chapter in the Bible. I believe marami po sa atin ngayon ang nakaranas ng mga injustices, kawalan, pagkalugi, nanakawan, nasiraan, and you are really praying and believing for restoration in your life. Kapag binasa po natin yung Joel chapter 2, makita natin doon yung susi para ma-experience natin yung restoration. Bakit? Si Lord po ay God of restoration. Hindi siya yung source ng mga kasiraan, hindi siya yung source ng pagnanakaw, hindi siya yung source ng mga pagkawasak sa buhay natin. But you know what? There are times and seasons na inaalaw ni Lord na dahil sa mga katigasan ng ulo natin, sa pagsuway natin, pinipilit natin yung sarili nating kagustuhan na gawin yung mali, even though meron ng binigay si Lord na mga commands to follow, and still, sometimes we insist doing our own way. And because of our hard-headedness and pagiging matigas ng puso natin, inaalaw tayo ni Lord, di ba? Parang mga magulang minsan, inaalaw nila tayo matuto sa mga pagkakamali natin. At ganoon din po yung nangyari dito sa mga Israelites dito sa Joel chapter 2. Hinayaan sila ni Lord na gawin yung kanilang mga idolatrous acts, lahat ng mga pagsamba nyo sa Diyos-Diyosan, pagre-rebelde nyo sa akin, kahit na ilang beses ko na kayong pinatawad pa ulit-ulit, every time bumabalik kayo, pero still, alis pa rin sila ng alis kay Lord. Alam nyo po yun, parang every time, okay ang lahat, okay, may blessing, may answer prayer, masaya tayo, nalilimutan natin si Lord. Umaalis tayo sa sentro ng kanyang kalooban. Pero every time na may problema, tatawag na naman ulit tayo kay Lord, Lord, help us, Lord, rescue us. And alam nyo, sobrang patient ni Lord. Sobrang grabe yung compassion niya sa atin, no, na kahit matigas ang ulo natin, every time na tumatawag pa rin tayo sa kanya, He still hears us. So una, tanggalin na po natin sa ating mga isip na ang Diyos madamot, ang Diyos masama o ugali, ang Diyos hindi ako mahal, ang Diyos hindi ako binibigyan, because that is the opposite of the true character and nature ni Lord. Na-offend tayo kay Lord for reasons na hindi naman talaga yun si Lord. Mali po ang pagkakaintindi natin at pagkakakilala natin kay Lord simply because hindi naman talaga tayo nagsispend ng time knowing Him. Do we really know God in an intimate way? Kasi alam niyo po, kung kikilalanin natin yung Diyos na sinasabi dito sa Bible, makikita po natin na siya ay slow to anger. He is compassionate, full of love, gracious, merciful, very generous, sobrang patient, and He's not mad.